otoridad sa gobyerno nga gitugot ni Lord nga kuandres kalibutan para sa katawan. Let's see the Romans chapter 13 verse 1-2. Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Okay, so let's move on to the next slide. Verse 3, for the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Do what is right, and they will honor you. Okay, next, move on to the next slide. In verse 4, the authorities are God's servants sent for your good. But if you are doing wrong, of course you should be afraid, for they have the power to punish you. They are God's servants sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. Okay, the next one, in verse 5-6. So you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. Pay your taxes too for these same reasons. For government workers need to be paid. They are serving God in what they do. Okay, next slide. Verse 7. Give to everyone what you owe them. Pay your taxes and government fees to those who collect them, and give respect and honor to those who are in authority. Mao jud nagiingon ni Lord para sa tanang katawhan sa kalibutan. Nga matag syudad, ang matag nasud na agyoy mga nasa authority gihatag na ni Lord para sa dumala para walay gubot. Okay, kung walay magdumala, naaman siya gubot. So the next slide, let's see the next slide. Okay, so government authority, ang gisugo ni Lord sa ato as God's people. We are to submit to government authority. Usabitar tas autoridad sa government. Ang giingon sa gobyerno nato during sa election, we have to vote. Vote during election. Mubutar ta during election. That is a mandate of our government. Sugo na sa atong gobyerno na mubutar ta during election day. It's written in the Bible. So, we are given by God authority to choose whom to vote. Kung ang Diyos naghatag otoridad sa government through the people nga naasa kining position or sa office, itagaan po ta ni Lord of authority kinsay atong butuhan kung ting butar. Walay pwede nga buot. Hello? It's our personal decision. With, of course, gitagaan man ta ni Lord og authority to choose whom to vote, but we need to be guided by the Lord. Hello? We need to be guided kay naaga po na karon mabaw na to. Kay kung magbuot lang ta sa atong gusto, ang sayop gina forever. Ang sakto-sakto gina siya forever. So not according, we are given by God authority to choose whom to vote, because tomorrow is election already. Not according to bribery or money being given, di ta mobutar tungod sa konsensya sa kwarta ug dako-dako motong gihatag atong isa atong butuhan. That should not be the reason of our votes to cast. Dili na mo'y rason nga kini akong butuhan kay dako-dako ang gihatag. But according to the will of God, know the will of God. Kinahanglan mo butar ta sumala sa kabut sa Ginoo. Kay base sa Biblia, naay gusto si Lord ibutang kay kanang gusto ning ibutang muunay muuna siya tawhan na nga makatuman sa kagustuhan sino para sa kaayuhan sa katawhan. Hello? God knows best mong good siya in all things. So even leadership, God is behind as we are guided by His Spirit. Hello? We should be guided by the Spirit of the Lord. If we are guided by the Spirit of the Lord, we will know the will of God and we can do the will of God. Inga na siya. Okay. So, know the will of God. Matod pa sa pulong sa Ginoo, submit to government authority. Sugot siya sa Ginoo. Walay exempted anak. So, kung walay, di ba? Mabitaw na ang naghihimong holiday, ang election day, para gid walay
reason nga katrabaho man ko. Ingon pa ni Lord ganina sa kining, let's go back to the first slide on that. Ito, for all of everyone must submit to governing authorities. Ang matag usa mo submitar, walay exemption. So kitang tanan, dapat mutuo ta, mo-obey ta, mo submitar ta. Nga, inig election, mo butar ta. Ladi man ta kabutar kung wata magparehistro sa ato pa, mo parehistro tas kumilik, aron makabutar ta, aron kaning bersikulo ha, makatuman ta. Na gusto ta mong butar, unya dili ta mo take action sa prerequisite nga no makabutar ta. Pero pag gusto ta mo simba, pero dili ta makadtog simbahan eh. Di dyan na pwede. So ito, for all authority comes from kagian tanang otoridad di kas Ginoo. And those in positions of authority have been placed there by God. Matod pa. Katong naa sa position sa otoridad, gibutan na daw kuno sa Ginoo. Ang uban permissive will, ang uban God's will gid talaga. Duha na ka will, either God's will or permissive will. Idugutan lang sa Ginoo, maabutaan na niya. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted. Ang musupak ani nga otoridad nga gihatag sa Ginoo, nisupak pud sa Ginoo kay sugo man is Ginoo. So, bahala na kung sa orasa ta mubutar, basta mubutar ta, nakatuman ta aning bersikulo ha. Hello? Ayan na siya. So, ang morebildi, ang musupak aning otoridad nga gihatag sa Ginoo. So, ug adlaw kini kay dili man ni ang election every year. Niya, di man every year, di pagita mo tuman. So, supak tas Ginoo. It is an act of rebellion if not doing it. Nga na siya. Sa to, anyone who rebel against authority, ani nga, kasugo as Ginoo, ni supak sa Dios. So, muna ang gitagaan time to register sa COMELEC. Okay. Ang uban mo register sa COMELEC kay aron lagi makabutar kay nalagi ko nay ulan-ulan. Nay ulan-ulan. So dili sa ulan-ulan ang atong motibo kundi makatuman ta sa sugo sa Lord ani nga bersikulo ha. O makatabang ta kay atong buto dako siya kahimuan. Hello. So, they will be punished, matod pa ni Lord. Ang musupak is, unsa Ginoo? Silutan. Unsa may silot? Kabalo man siguro ta. Kung 3 elections na, wala ni butar ang tao, walaon siya sa record. Mo na iyang punishment. Unya, muotro na po kagparehistro. Dihasol na kaistanan. Hello? May punishment. Dili, bisan pag masuko ka, we have to know the law so that we will not regret at the end. Di na magmahay at the end. Because law will be implemented. What is the purpose of giving laws without implementing it? So nga na, ang ingon ni Lord. The next verse on this. So for all authorities do not strike fear in people who are doing right. Ang tanang mga otoridad, matod ko na, dili ka na pagpaduot sa makatawan nga naghimog, kanang matarong, apan kadturang naghimog, daotan ko nung naibalaod, para sa mga taong mga daotan, dili sa mga taong matarong. Mga taong matarong, dili naman ang ngahay ko, nahimog balaod. Hello, kaya kung wala'y balaod, musamot ang tao kadautan. Kaya wala may basihanan, unsay silot. Hello, muna nga, ang dapit sa silot sa Ginoo is mao ang impyerno. Hello. And then the final is the lake of fire. So unsa na for example, first Cagayan de Oro City. Ang madakpan nga nakasala is maadto siya sa kining sa police nga precinct. Dayon human sa police precinct, dayon siya dito sa Maharlika. Muna siya dili sa dili sa Columbia. That's against the law. Na procedure. Kung asa nga
area dito sa police precinct ang dalon ang dadapan. And then after dito, dalon sa Maharlika. Gikan sa Maharlika, dalon sa Lumbia. So ang sa Ginoo nga na, ang judgment ni Lord para sa mga musupak niya is sa hell. Pero dili na ang final judgment. Ang naa sa hell, tambog dito sa lake of fire. Ang hell dili para sa mga tarong, para sa mga dautan. Ang langit para sa mga matarong nga nagligay sa dautan. So naman para sa balaod si Ginoo na ay hell and lake of fire og na ay heaven. Hello. So, ang balaod dili para sa mga matarong, kundi dili para sa mga nagimog dautan. And so, would you like to live without fear of the authority? Sa gusto ba mo nga magkinabuhi mo nga walay kahadlok sa authority? Di ba kanang tao walay kahadlok? Ay, wala na, magpatig-atig-ara na siya. Di ba? Ang tao walay kahadlok. So, do what is right, ingon ni Lord, ang sugot ni Lord, do what is right. Buhata ang sa insakto, and they will honor you. Kung magbuhat ang matarong, dili ta, madlok. Wala tayo kalisangan. The Bible says everything that we need to know. That is why sa to search the scriptures, utuki ta. Magsusi-susitas ka maturan, ano daghantag maturan. Hallelujah. Let's move to the next verse. So the authorities are God's servants sent for your good. Ang otoridad, matud pa, nga gihatag si Ginoo, mao kana ang mga alagad niya, sulugoon niya. Because different servants God raised just to let the people be guided. Na ay mga ulipon sa Ginoo diya sa politika, na ulipon sa Ginoo diya sa church or religious group. Hello. Ingan na siya. Okay. Now let's move on to the next slide. Sige forward pa. Okay. Now backward sa gamay, anak. So, submit to government authority. Ugma, ubutar ta. And then, kita, ang isagit na mailhan nga, the Spirit of God is upon us, is we are not controlling everyone's decision. Ako na, anamong ko, ano butuhan ako. Pero wala ko yung nga, mo po yung butuhan. Because we have individual decision. Hello? Muna isa ka, timailhan, nga ang spirit signo nas atua, walay controlling spirit nga ga-control sa atua nga muna dyan. We have our own decision. Wala ko na influence nga, kana siya yung butuhan kay, muna akong ibutuhan. As your leader in this church, hello? Yes. I'm not influencing you. Kinsa akong butuhan. Ano man? It's against nga magkuan ko sa inyo nga diktahan ta mo kinsa yung butuhan. Pero I can present kinsa akong butuhan, pero inyong decision ang matuman. Hello? Okay, let's move on to the next one. Let's have this example in the Bible. Okay. Now, isa nako dahil lain ang servants ni Lord. Na isa politics mo serve sa katawan in different cities, in different nations, in different barangays. So let's see the example of what God has told us in His words. 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 2. As Samuel grow old, si Samuel propeta mo na siya mo manang nakapulik ang Eli nga prophet, na priest in the Old Testament. Titigulang na si Samuel. He appointed his sons to be judges over Israel. So, anong panahon na wala pa'y king? Judges pa ang rule sa makatawan si Ginoo. So, iyang mga anak, i-appoint niya nga mo judge put over Israel, na next sa iya ha. Isa sa mga anak, si Joel. Joel means Yahweh is God. Ang meaning Joel is Yahweh is God. And Abiha, patod pa, Abiha means Yahweh is Father. Si Yahweh mao ang amahan. His oldest sons, ang iyang kinabugulangan nga anak si Abiha, held court in Beersheba. So sila judges man ang ila ko ng court, ang ilang office sa Beersheba. Beersheba means well of the oath. Again, ang Beersheba, well of the earth, because Beer means well.
Ang beer, well. O beer means well of the oath. Ha? Kanang tabay sa panumpa. Verse ba? Ano to? Is well of the oath. Tabay sa pagpanumpa. But they were not like their father. Si Joel o si Abiha, dili kuno sila sabas ilang papa. So dili tanan nga alagad si Ginoo nga mataro may nadlukos Ginoo, automatic ang anak personal decision sa mga anak. Hello? Kung anak kung anak na diin mataro ko na huna nagpagayad sa Holy Spirit, minatarong gid ang iyang hunahuna nagbabatig og iyang pangatundanan. Pero dili siya guided sa Holy Spirit, mo nang naay dili maayong makita nato nga binuhatan. So they were not like their father. Dili sila pares ang amahan. Unsa may ilang kalainan sa amahan? They were greedy for money. Hakog sila. Ang ilang panerbisyo para sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Greedy for money. Nay gusto manerbisyo kay tungod das kwarta. Dili gid ang kasing-kasing manerbisyo para gid sa kay maya as Ginoo. Na isay motibo, personal interest. They accepted bribes and perverted justice. So gisaysay didto, kinsay gipadagan ani si Samuel. Ilang gituis ang hustisya. Kung bayran sila kwarta, matuis nila ang hustisya. Hello? Sa kalibutan matuis ang hustisya, pero sa Ginoo dili matuis. Ang salan jud. Ang biktima matud pa biktima jud. So gisaysay diri, ang Dios is wala siya nagtipig, wala siya nagtago sa mga kamatuuran nga angay nato masayran. Nga naagyoy mga nanirbisyo nga dili gyud tinarong ang ilang motibo. For money purpose only and for fame aron madunggan siya nga, uy, si kuan ni kapitan, uy, si kagawad ni. Let's move to the next one. So, mo ang problema. Finally, all the elders of Israel met at Ramah to discuss the matter with Samuel. So, ang mga elders, ang mga pangulo sa Israel, nagtagbo sila dito sa Ramah aron hisgutan ang problema uban ni Samuel nga mao ang alagad si Ginoo nga papa sa mga badlungon nga mga maghuhukom sa Israel. Look, they told him, ingon sila, you are now old sa tigulang naman juga Samuel, and your sons are not like you. Imong mga anak dili parihan nimo. Give us a king to judge us like all the other nations have. So ang suggestion sa mga tao nga taga-imi og hari nga mo'y mahukom na sama sa uban nga nasud nga gibuhat. Okay. So nagsuggest sila. Nganong nahitabo na nga huna-huna sa mga katawan tungod kay naay dautan nga nahitabo. Tungod sa dautan nga alagad nga nag-alagad. Kay nagpagamit pud sila sa dautan nga espiritu. Dili man ta mahimong dautan kung wala ta nagpagamit sa dautang espiritu. It's our decision. Hallelujah. To not be used by the enemy or to be used by the enemy. Let's move on to the next slide. So Samuel was displeased with their request and went to the Lord for guidance. So nabaw-an ni Samuel unsay mga yamumo sa mga tao, gusto sila hari para mo'y ma-judge sila kay mga anak lagi ni Samuel badlungon. Na guol wala nalipay si Samuel sa request sa mga katawan. Pero niadto gyapon si Samuel sa Ginoo na ngay guidance unsay isulti ni Lord sa problema nga nahitabo sa ilang nasod. Do everything they say to you, the Lord replied. Di ba ang hangyo sa mga katawan, taga imighari nga mo judge na mo sama sa uban kanasuran. Ingon ni Lord kang Samuel, buhata ang ilang gisulti, for they are rejecting me. Gusto ni Lord nga siya ang hari nato. Siya ang mo-lead nato. Pero gusto sa tao nga na ay tao nga mo-lead aside from the Lord. Gusto niya nga siya jud ang muhari nato. Kaya kung siya muhari nato, dili na burden. Kaya kung ato ding wala na 1 Samuel, burden na kaayo, bugat na kaayo kung naapay hari. Kaya isultoy naman po ni Lord kang Samuel unsa may tabo kung naay ipahari nila ang kan, pero itugutan nila bro ng permissive will. So they don't want me to be their king any longer. Siya nga, si buhata na, nagluod itong Ginoo. Diba nagluod siya? Buhata ilang isulti kay ilan naman kong garage, gusto naman nilang pulihan ko.
Diba? Kung ikaw reject, nga you are doing the right thing, it's offensive. It's hurting. It's painful. Sino ni Lord, sibuhatan lang, ilang gi-request mo. Kay, ilan akong gi-reject, ilan akong gi-abandon. Di na sila ganahan ako. They don't want me to be their king any longer. Di na sila gustong ako ilang hari. Wala sila ganahin ako. So na yung mga ingana gapon nga, di na may ganahan mo, pastor. Mo gapon na istorya ha. Di na may ganahan mo, muni mo na. Mo gapon na istorya ha. Ito, ang kinsay gibutang ni Lord nga, servant din nga, i-rever na to atong i-honor and respect. Okay? As we doing our respect and honor, we respect the Lord who put that servant of Him in that position. Let's move on to the next slide. So ever since I brought them from Egypt, they have continually abandoned me and followed other gods. Sulti si Lord, ang Samuel, siya nga, sugat ba sa una, sa ilang padagawas na ko sa Egypt, iladyo ko, sa likway. O nagsunod-sunod na sila sa laing Diyos or mga Diyos-Diyos. Nakikistorya si Lord kang Samuel. And now, they are giving you the same treatment. Sa nga, karon nga na, gyapon ilang pagtatarning. Ganun man. Kaya nakasulod na ang kaaway silang kasing-kasing. Una-una. Mutang ingon ni Lord nga, do not give place to the devil, do not give opportunity to the devil, because kung makasulod ng kaaway, na dili na makagawas. Magsige na jugag pangaway. Ganun lang yun talaga. Again, kung makasulod ng kaaway, dili na siya magawas, dili na siya kagawas, magsige na lang jugag pangaway, magsige na lang kag panghilabot. Sige na lang jugag yaw-yaw. Everything is negative. Negative yung mga nahuna, negative yung pagbati, negative yung mga statements. So though as they asked, but solemnly warned them about the way a king will reign over them. Siya, sige, buhatan lang ng ilang request. Buhatan lang ng ilang gipangayo ni mo nga mga tagaan, sila, gusto sila king. Pag sa ako, ba't pasidan is sila, unsa nga klase nga hari ang muhari nila. Muren to nga na ay mga kabugatong ibutang, magkuan na sila, magbayad na sa tanang abot silang yuta na anay land tax, na anay property tax. Imbis wala na unta na kung si Lord maghari, na additional bayron nun. Muna abot sa unahan na ni, pero wala ko i-appeal. Next verse, next slide. So God choose leader to lead. Ang Diyos kayo nagpili magiging leader. Si Lord ang nagpili. Kay kabalo siya unsay gusto niyang ipalid para sa atong kaayuhan. Hello? So, 1 Samuel chapter 10 verse 1. Letter A. Ang una gyud nga nahimong king when the people requested for a king to judge the people of God was Saul. Saul means little, gamay. The least was the first king who judged and led God's people as the people requested. Ang unang nahimong hari sa diyang gusto katao sino o nga na taga silang hari si Saulo. And he was anointed by Samuel. Kay mo man pud ang yan nilo, sige. Ang isang timailhan nga gitugutan ka sa Ginoo nga mahimong leader is you are anointed by the servant of the Lord whom God use an instrument to do the purpose of God. So in 1 Samuel chapter 10 verse 1, then Samuel took a flask of olive oil and poured it over Saul's head. He kissed Saul and said, I am doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel, his special position. So, gipaliyag ni Samuel unsay giingon ni Lord. Iya pang gihakalukan si Saulo, isang ako nang gibuhat, ako tangang gidihugan. Gibubo niya ang olive oil sa ulo ni Saulo. Okay, why is it nga the olive oil is poured upon the head? Dito magit sa head anoint. Para ang head is maka-think well. Kaya kung unsay naas atong huna-huna, mo flow down naman na to the rest of the body parts. Diba? Naatanan ang dagan sa body parts sa ulo. Muna siya na left brain, na right left lobe o right lobe sa brain na to. Na sa motor developments, sa atong paglihok, na din sa memory, na sa pag-istorya, natanan din ha. Okay, now let's move on to the next slide. So, ginihugan ni si Samuel, pero, si Saulo, hangtod nga, nagkita-git, nagpadaugon si Saulo sa iyang pagkahari, o matod pa,
Nakangker nila ang kaaway, pero pag-conquer silang kaaway, nitukar ang garbo ni Saulo. Nitukar ang garbo ni Saulo. Muna'y problema diha. Kung mahimo atang madaugon, nakabot na ta sa position, mutukar atong garbo, mo gani ang garbo biyagid ang kontra si Ginoo. Pride is so dangerous. Pride is so dangerous. That's the only sin that made Lucifer thrown down here on earth. Now, nanta siya dito sa tronos Ginoo because of his pride. Yeah? God's judgment was to throw him and his angels here on earth. So now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. In 1 Samuel chapter 16, ganyan, chapter 10 man to, mag-anoint siya. Ang mga before aning chapter 16, naadiha ang mga panghitabo nga nabadaugon si Saulo sa ilang kontra nang hinambog naman si Saulo. Hinambog na siya. Disobey na obey ni ang commandments ni Lord. Otod pa na ang Ginoo wala nalipay kang Saulo. So kasi nitabo, and siya ingon si Lord kang Samuel, you have mourned long enough for Saul. Sa nagbagutan na mo dugay na iyong pagbagutan ni Saulo. Kaya nga naman, unsa daw ang hinungdan nga nahari si Saulo? Is it God's will or permissive will? Permissive will, gitugutan na lang. Dili gid kabubuton sa Ginoo nga iya gitong gusto. Kabubuton sa tao. Ang gusto sa tao, pero gitugutan na lang nila ng permissive will. Hello? Another permissive will, at example na kasi ni Panha. Di ba si Samson, naibog siya sa babae nga Palestine. Na-attract siya sa beauty. Nabutaan siya sa beauty. Gusto gina pangasawon. Nag-insist gid siya sa iyang parents. Ang iyang parents di mo sugot. If you know the story. Kay Pilistihanon lagi siya. Dili. Pwede gid unta. Sumala sa balaod si Ginoo. Pero, ni-insist man gid siya. So, ningong permissive will. Di to will sa Lord. Permissive will. Nahitabo. Pero ang permissive will, dili mo end up og good. Ang will ra ni Lord, walay regret. Any permissive will not end to good. Hello? So, sa to, I have rejected him as king of Israel. Ako na siya ni-reject, di na ako ganahan niya, kambugiro siya. Bisag naata sa posisyon, bisan pag ang Ginoo nagbutang diha, kung ang atong kasing-kasing ko na maginambog na ta, that's the enemy of the Lord. Our pride. Pride is the great enemy of the Lord. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. So isugod na po si Samuel sa nga, wala na ko, hindi na ko ganahan niya. And siya, butangin ng imong butangan og kanang olive oil, matod pa tong horn man to, tong sungay sa kaning ram, and siya, adto sa Bethlehem. House of bread man ang Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there. Sa pangitaan tong tao nga gigalag Jesse nga nagpuyo dito. For I have selected one of his sons to be my king. Kaya isa sa mga anak, ako nang gipili nga mahimong hari. Sumunang will ni Lord. Naana siya'y napusuan. Nga mo imuhari para sa kayuhan sa katauhan. Kanang gusto ni Lord mo'y atong dapigan. Amen ba? Oh, nanay gusto ni Lord sa matag barangay nga mo imuhari para sa kaayuhan sa katawan o kay mayaas Ginoo. Muna kinaso to know His will. Kinsa man jud ang gusto ni Lord di ay. Hibaw-an na to. Ato sa ilhon. Dili ang naong sa kwarta, ang amount sa kwarta. Ang reason nga, mo na niya itong butuhan, ay makonsensya, matagdawat ng dako, kaista na nga, di na itong butuhan, na si Lord nakabaluan na. Sa to, I have selected one of his sons to be my king. Mo ang abubot po sa isa sa anak ni Jesse. Let's move on to the next one, kay hapit masayop ang alagad si Ginoo ani. So, niabot na si Samuel dito sa balay ni Jesse.
Unya pag-abot sa balay ni Jesse, gipatindog na itong mga anak ni Jesse. Unya pag-abot, matud pa, si Samuel, matud pa, pagtanaw niya ni Eliab, Eliab means God is father. Isa na, isuon na ni David, magulang na ni David. Pagtanaw ni Samuel kang Eliab, hunahon na siya, mo na siguro ning dinihugas Ginoo. Na mga panahon nga, masayop ang alagad sa Ginoo, kay tao ra magud punta. Hello? So, gibadlong siya ni Lord kay iya matutong Diyo sa murag mauna ni. Kaya wa man po siya kabalo. Ang gabawaan niya, isa sa mga anak is mahimong hari. Ug sa ato pa, isa matud pa na anay kundi kinsay mabarangay captain diri kinsay makadawan. Kabalo na si Lord. Muna gibawaan ato unsay kinsa man gid na. Kabalo na si Lord oy, kinsay mo daog. Hello? But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. So ang basihanan ni Lord, dili ang height, dili ang katason, dili ang kagwapa. Sa ayaw og dili asya tungod sa iyang hitsura o sa iyang katason, for I have rejected him. Di ko ganan anak niya. Hello? So naay nagpresentar, pero dili ganan ang Lord, kay dili siya ganahan sa imong itsura o sa imong height o sa padiha. Ang gusto ni Lord ang heart that matters. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang itan-aw ni Lord ang kasing-kasing, nga diin na ay luna ang Lord o butungan sa kabubutos Ginoo. Hello? Muna siya ang isa kabasihanan nga pilion nato, nga naa siya purpose nga mahimo ang kabubutos sino ang kabubutos Ginoo nga diin ang mga tao makabalo og kahadlok sa Ginoo, dili kay maglikay-likay sa Ginoo, di musupak sa Ginoo. It's not only the development, the road development, the activities in the barangay in all areas, but it's about the development of the people, holistic development. Hello? Kung imong tan-awon ang tanang king sa Bible, ang higo niya, naka-place sa Ginoo ang ilang leadership. Isa gina, nag-lead siya sa katawan in righteousness. Not leading them to worship against the will of the Lord. Let's move on to the next one. But now your kingdom must end. Oh. Giingnan ni Lord si Saulo. Ang imong gingharian mo tapos na, for the Lord has sought out a man after his own heart. Pagkasayop na ni Saulo, isupak sa Ginoo. Ang Ginoo nangita ang naglait o naana siya nakitaan. Ang iyang nakitaan, wa kitay hanaw-hanaw, tuwa sa pastuhan na ni guway og karniro, nga batanon pa. So naay mga batanon mo dagan, pero kasing-kasing. Ang kasing-kasing is hamtong na. Siya, gireject na si Saulo, kaya nag-disobey na Lord siya. The Lord has sought a man after his own heart. Nakakita na ang Ginoo og tao nga sama sa iyong kasing-kasing. Ang basihanan di ay ni Lord nga mahimot ang leader, ang atong kasing-kasing nga maayog matarong nga diin magbuhat sa kabubutos Ginoo, di makasupak sa kabubutos Ginoo. So isa to, the Lord has already appointed him to be the leader of his people. Nag-appoint ng Ginoo. Naanay tawag ang Ginoo. Naanay marka, naanay siya'y work to do, but not yet in the office. Because you have not kept the Lord's command. Ito, kay wala ni mo tipigi ang sugo sa Ginoo. Ang Diyos madismaya kung di na magtarong sa atong pagpanerbisyo niya. Hello? Ang Diyos madismaya kung di na magtarong manerbisyo niya. Unsa man na klase ng trabahoan. Pag ang Diyos mahimaya kung magtarong ta. Duhara na, mahimaya o madismaya. In whatever positions that we have to see to it that God is glorified. Mahimaya ang Lord, dili madismaya. Worship leader ka man, pastor man ka, barangay, captain man ka, barangay kagawad man ka, SK leader man ka, janitor ka man, unsa man na trabaho nato, gusto ni Lord, mahimaya siya, dili madismaya. Because kung mahimaya siya, dili madismaya,
May mutang blessing. Kung naibuhaton ng Ginoo. Next slide. So, this next king that was anointed to be leading the people of God, David. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. Pag-abot ni David, gigipakuha mas David. Ang 6 ra ang present dito sa niniabot si Samuel. Si David, nga responsible to asa trabahuan, nanarbaho. Ang iyong mga kuyan as balay. Ang manghud to asa trabahuan. Because dili ang Ginoo mo kuha kung dili ka kasaligas trabaho. Isa ra, good ang imong heart o responsible ka sa trabaho. Because as a leader, it's a work. Leader is a responsibility. Kinahanglan responsible ka. Age doesn't matter in the sight of the Lord. Hello? Kaya kung age pa, pasar na gitos Eliab, si Shimi. So, gidihugan si David. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Pag magdihug ni Samuel kang David to be the king of Israel. Grabe ang power nagmanifest. The Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. So na-enjoy manifestation of that anointing. That maunagin na siya. Pero wala pa kalingkod. Hello? Wala pa kalingkod. Wala pa kalingkod ang mga kining gikuan gi-declare sa Ginoo nga nasa Ginoo mo daog karon. Mudaog. Kabalo mas lugi si mudaog. Dili man nalilong. Hello? Pero, ang tawag, matod pa, kinanglan nga bubuhaton ako sa to. Government authority is, submit to government authority, matag vote, butata. Let's move to the next line. So the will of God must be chosen. Ang will sa Ginoo mo ay mapili. Saul as a king was through a permissive will. God granted the request of the people. Ang pagkahari ni Saulo, permissive will, as requested by the people. David is God's will to lead God's people. David was not even aware of God's plan for him, nor his family. Wala siya malay-malay si David nga, anak adlaw, may mo na siya hari. May ganyang, enjoy tanaw dito sa palibot, dito sa field. Wala siya kabalo nga na siya katungdanan nga, nagpaabot. Naanay, tao nga nagmunihog niya for that leadership, for that work, for that responsibility. Hello? The will of God is great and awesome. It's surprising. Ma-surprise ka. Pero ang permissive will, dili na sa surprising. David is God's will to lead God's people. David was not even aware of God's plan. Wa siya nasay sa plano sa Ginoo. Mas maayo ning wala tayo plano, pero ang Ginoo din nagplano, kay mura tayo nakasakay sa iyong plano, nga mo kalit na langitan, lupag. Pero nang gusto tag posisyon, o niya, dili dahil ang gusto mo tubo na to, sumura tag aeroplano nga nahagsa. Let's move on to the next slide. So God sees the heart of David. God voted for David to be king because his heart is good. A man after God's own heart. Buto si the Lord kang David. Wa sa nibuto kang Eliab o kung Shimi nga magulang ni David. Naay bet si Lord sa tanang mamuno sa atong gobyerno. President man, hallelujah, sa whole nation, kuan man sa mayor man, barangay captain, sa pada SK, sa barangay kagawa, nanay bet si Lord. Muna kinanglan, masahit takin sa bet ni Lord. Kaya kung mubutar ta sa dili bet ni Lord, it means, unsa man, we displease the Lord, sakto dili. Sakto dili. Yes, that's the reality. It's not about closeness, it's about the will of God. Lisura po na pasura. Uy, isa to, mamalandong ta.
Oh. Naabaylo na ang Ginoo sa kasing-kasing. Ang katuyuan sa Ginoo para sa kaymayaan sa Ginoo sa barangay. Naaba siya'y plano ana. Hello. So let us vote the one with the good heart who does God's will for our barangay. Bubutan ta sa tao ganay may kasing-kasing nga mohimo sa kabubutos Ginoo. Dili permissive will. Ang permissive will is gikas tao. Pero ang God's will gikan sa Dios. Again, permissive will is from people. Pero God's will is from the Lord. Hello. Mubuto na unta si Samuel kang Eliab ug kang Shimi. Sa mo na siguro ni gibadlong siya ni Lord. Sa ayaw tan-aw sa itsura ug yang height. Kay ang Ginoo wala nagtan-aw na kundi nagtan-aw sa kasing-kasing. Hello. Let's move to the next one. So whoever wins, submit to them. Ingon pa Romans chapter 13 verse 5. So you must submit to them not only to avoid punishment but also to be clear, to keep a clear conscience. So kung kinsay makadaog, wa na tayo mahimo. Submit to them. You must submit to them. Kung kinsay makadaog after sa election, mo submitar ta, di ta mo supa. Aron puno dili ta masilutan. Okay, but also to keep a clear conscience. Aron na dili ta ma konsensya. Hello. Praise God. Let's move to the next one. So, government authorities, authority na itong topic. Ang gingon ni Lord, submit to authority. Atod pa, government authority. Ikaduha, letter A, vote. Atod pa, submit to authority. Ang isang mga authority gusto ni Lord atong tumanon is mo butarta. Ikaduha, kung isa'y makadaog mo sa bitarta. Ikatulo, ingon ni Lord, ang sugo ni Lord sa government authority nga gihatag ni Lord, authority sa government is to pay taxes. Mubayad ta og buwis. Romans chapter 13 verse 6. Pay your taxes too. Mubayad gid mo buwis. For these same reasons, okay, sa sama nga katuyuan o rason. For government workers need to be paid. They are serving God in what they do. Ngano kuno magbayad og buwis ang mga tao? Kay sila na nga moonay gamiton pag sweldo. Dili lang sweldo, kundi any development in the government. Sakto dili. Hello. The taxes, not only for the workers to be paid, but for the development of the government, of the country, of the city, of the barangay. Mga infrastructures. Diba mo na? Road development, infrastructures, mga bridges, mga buildings sa government, muna siya. Muna sa religion, muna tithes food, para na ay dalan sa kaluwasan, makaadtuan to mga dapit, nga makaadto dito, na ay dalan sa kaluwasan, nga repair. Makaagi ang tao, makalusot ang tao sa daing dapit, para nga makabaton silang kaluwasan. So, government workers need to be paid. That is why pay your taxes. Lisod man kayo nagpultri ka, o niya ang imo din income wala dito sa imong pultrihan. Nagpigiri ka, o niya ang imong kingdom nasa pigiri. Diba? So they are serving God in what they do, kaya nag-alagad sa Ginoo sa ilang ginapabuhat. Okay, next move on to the next one. So Matthew chapter 22, verse 15 to 16. Then the Pharisees met together to plot how to trap Jesus into saying something for which he could be arrested. Na mga Pariseo, ano siya ha? Plano nila nga ilang i-trap, ilang biklon si Jesus. Aron nga, dakpan si Jesus, ilang dakpon si Jesus. Ang kita silang pamagi nga mabikil nila si Jesus, aron madakpan si Jesus. They sent some of their disciples, nagpadala ang mga Pariseo, pipila ka mga tinunaan nila, along with the supporters of Herod. May kasi mo plano, bright ka ining mga Pariseo. Bright ka ni mga Pariseo, may kayo mo plano, may kayo mo professional kayo ang ilang moves, professional ang mga statements, pero
dautan daig mga motibo. Dili ta kumpiyansa aning professional ang moves, professional ang statements, pero pangit ang motibo. They are like Pharisees. There is something behind them. So sa to, they sent some of their disciples along with the supporters of Herod to meet with him. Aron magkitagbo kang Jesus. Teacher, ingon sila. They said, we know how honest you are. Sama, teacher, kabalo jud ming honest ka. Dili ka? Ha? Dili ka dautan, dili ka moluig, wala kay gihimong dautan. You teach the way of God truthfully siya. Nagtudlo ka sa pamaagi sa Ginoo sa tinud-anay jud. Walay, ha? Walay kining hikaw. You are impartial and don't play favorites. So wala kay gitipig-tibigan, wala kay gipalabik. Ang kanan, fair. Ay kinapagsulti professional statements. They stated to Jesus. Tsada ilang pagtuan. Kung ikaw magod sa maayon to sila, no. Ingon si Lord, the basis that we are good is our motive is good. Dili kay maayo atong statement, maayo atong binuhatan, but our motive is bad. Pharisee spirit yan. Pretentious. Oh, next move on to the next one. Now tell us what you think about this. Isa, Jesus, sutiin mig unsay imong unahuna ani. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Isa, matarong ba nga, bayad ta o buhis ng Caesar or dili ba? Ilang gabitikon si Jesus? Alam motibo is bitikon na si Jesus, but Jesus knew their evil motives. Kabalo si Jesus sa ilang dautan nga motibo. So nga na ha, bisag maayo ta mosulti kung atong kasing-kasing o atong motibo dautan. In the sight of the Lord, it's still not right. It's just good to people, but not right to God. Amen. It's still good to people who hear it, who sees it, but in the sight of the Lord, that's wrong. That's not right with me. So, ingon si Jesus, you hypocrites, diretso giagtang ni Lord, giagtang ni Lord ang mga disciples sa mga Pharisees, you hypocrites, kamo mga hipokrito, mga tigpakaroon. He said, why are you trying to trap me? May mga panahon si Jesus is, insulto siya. Ang hirap po niya insultuhon, ang dapat insultuhon. Hello? Siya? Nga nang inyo magkong i-trap. Here, show me the coin used for the taxes. Sari, tanaw maning coin kining sinsilyo. Matod pa, used for tax. Nabiton para sa buwis. When they handed him a Roman coin, hatag din sa iya tong kanang sana coin. Matod pa. Let's move to the next one. He asked, whose picture and title are stamped on it? Isa kinsa maning naong o kinsa maning nga stampa na adiri. Di ba kasagara sa kwarta na inaong das presidente. Di ba? Oh. Pero sa tanang sa Philippines, sa tanang mga president nga kanang image gibutang. Kang Nonoy Aquino luoy kaysa nanang pasato kay sato si Benigno Aquino nanampiling. Bugat yung problema. Hello, nanampiling. Hello. Bakit? Masama ang feeling. Hallelujah. So to, ingon din. Sige, sa maning gitsura din na adri. Ingon din sila. Kang Caesar. Because Caesar is their governor. Ilang leader. So well then he said, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. So, tubag din ni Jesus ug isaktong sige. Bitaw sakto mo. Busa ihatag kang Caesar, ang iya kang Caesar, o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So duha. Muna yung nagdinila ni Lord kanina sa 1 Samuel chapter 8 nga sige tuguti Samuel nga tagaan silang hari. Pero pasidan sila nga mao ni mahitabo sa ilang hari nga gusto. Nga ay mga i-implement nga bugat na. Maghatag og buwis sa ilang yuta o sa property or mga tanan-tanan. Bugat na gyud siya. Kaya kung wala pa nung tato, tithes ra unta ihatag, wala na taxes. Bugat yun siya. Imagine, magbalay ka, every year na ay bayron nun, imong yuta every year na ay bayron nun. So to ihatag kang Caesar ang tax, and then ang tithes ihatag kang Lord. So duha na atong tagaan og budget. Tithes and taxes. Muna siya. Kung
Natay kahadlok sa Ginoo ato nang buhaton, pero tay kahadlok. Pero remember, grabe ba gid ang penalty, grabe ang judgment ni Lord kung dili ta mag-obey. Hallelujah. His reply amazed them and they went away. Nangahibulong sila sa tubag ni Jesus ug nang lakaw sila, nangaulawan sila. Wa sila nahimo nga mabikil nila si Jesus. Sila'y nabikil. Imbis biklo nila si Jesus, sila'y na bikil. Oh, the truth maka-hurt. Imbis si Jesus ilang biklon, sila'y nabikil. Because truth reveals. Hello, the reality. Sumoto to, kaning bersikulo ha, dili sayop, nga muhatag ta og tax, dili pud sayop, nga balaod na sa gobyerno muhatag tag, buwis, balaod pud sa Dios muhatag tag tithes. So ang tinuod nga anak sa Ginoo, muhatag og tithes because mauna siya. Mas greater pa gani ang tithes sa balaod sa Ginoo because heavenly tithing is God's law. Ang sana taxes is government law. Asa may greater? Government law or God's law or heavenly law? Asa may greater? Heavenly law or God's law or government law? Asa greater? Heavenly law or God's law? Greater than government law. Okay, let's move to the next one. So, pay government fees. Mubayad ta sa mga baronon sa gobyerno. Manakaroon, wala itong katong sa to property realty tax. Ang realty tax or property tax, una siya katudayong unsa tawag baronon sa mga motor, ito renewal of license o kadang o lahat ng lisensya sa driver, lahat ng lisensya sa vehicle, muna siya mga government fees. Ana siya, na a yearly. Muna dili gyud undang ang sa tumintas, o sa ingon pa nila. Trabaho gid mo sa gobyerno kay mintas na apay gobyerno, di gid mo pag-sweldo. O private, kung close ang private, wala na kay madaw-daw. So give to everyone what you owe them. Ingon si Lord sa Romans chapter 13 verse 7. Ihatag sa matag usa ang inyong kining utang or inyong ihatag. Pay your taxes and government fees to those who collect them. Bayad gid mo puis og mga baronon sa gobyerno atong ni collect and give respect and honor to those who are in authority. Munay sugo ni Lord. Gitagaan ni Lord authority and government. And anybody who abides authority that God has given to the government is abiding in the law of God. Next verse. So Matthew chapter 17 verse 24 to 25. On their arrival in Capernaum, abot na siya sa Capernaum, si Jesus ang mga the collectors of the temple tax came to Peter and asked him, na ay collector sa temple tax. Unsa man ang temple tax? Mao na siya ang bayronon sa katong pagpadagan sa templo. Unsay mga kinahanglan kurtina, mga bangko, mga lamisa, sa ato pa musicians, o sa musical instrument, muna sa temple tax. Lahi ang tithes and offering, lahi itong temple tax. Okay. Nasa to? Doesn't your teacher pay the temple tax? Ingon tong mga collector sa, ang inyo ba magtutudlo? Atod pa, di gabayad og temple tax? Ingon po si Peter, yes, he does gabayad. But ingon si Peter. Then he went into the house. Surudan kuno siya sa balay. But before he had a chance to speak, Jesus asked him. So wa pa kuno, nakastudti ang tao, ngingutana si Jesus. What do you think, Peter? Ingon si Jesus kang Peter. Pedro, do kings tax their own people or the people they have conquered? Sa Pedro, kinsa may magbayad og buhis? Ang mga kanang katawhan ba ana nga lugar or katong ilang mga nangabihag ng katawhan? Kinsa ba ko ni pabayad og buhis? Katong mga naa sa kining anang lugara or katong mga binihag? Okay, let's move on to the next slide. They tax the people they have conquered. Peter replied, well then, ingon ingon tong kining si Peter, sa ang maghimog magbayad og buwis kadtong mga binihag. Hindi man sila taga dito. Pero ang mga tao dili na magbayad og buwis.
Oh. So Jesus said, the citizens are free. Kung citizens ka na, free unta. Hello? So citizens are free. Di na ito magbayad ang tagasulod. However, we don't want to offend them. Sa padil at sila gusto papandulon or mabikil sila. So go down to the lake and throw in a line. So, ang pagbabayad mo na buwis katurang outside nga, dili tagadi anak nga lugar. Dili citizens anak outside anak nga lapit. Pati sa dili ta gusto mabikil sila or malain sila. Sige, adto dito sa linaw. Pamingwit dito. Open the mouth of the first fish you catch. Ang una nga isda nga inyong makuha. Abrihi ang baba na. You will find a large silver coin. Pag abri sa baba ng isda na ay sinsilyo, na ay kwarta. Matud pa, dako, nagbili. Take it and pay the tax to both of us. Sige, kuha din na nga isda. Matud pa, kuha atong kwarta na asbaba sa isda. O, ibayad na para natong buwis na natong luha. Bahig ko na buwis na. Muna'y buwis na itong luha. Kaya murag, kapangita sa bikil na to. Ang wala bikil, hala, pagbayad na. Hello? So gusto nyo wala tayo bikil sa gobyerno, wala tayo bikil sa Ginoo. Sakto dili. Hello? Wala tayo bikil. Hallelujah. Next slide. And the last method pag, respect and honor those in authority. Romans chapter 13 verse 7. And give respect and honor to those who are in authority. Tahuron ginato ang naasa pangatundanan. Opposition man o dili. Kay kung tahuron nato sila, naka-obey ta aning bersikulo ha. Dili man nato na bet atong tahuron. Kay mo o manay, ipadaog. Hello? Permissive will man or God's will? Hello? Ingon ni Lord, butahod. Nga naman, kung butahod, mang butaway gubot. Pero batay tahod, gubot man kayo. Gusto, di ba? Kung way tahod ang tao, gubot yun siya. Sinultian palang daan, tinanawan palang daan, liniyukan palang daan, gubot na. And God is the God of harmony. Without respect, trouble is real. Hello? Hawro na to, respetuan na to ang naas authority. Kung kinsay mo daog, aning human sa election, butahod ta nila. Hello? Butahod ta nila. Sakit man sa tong lughag dili kay usahay nga apektado ra ba din tadin. Lo mo di daog akong manhok. Hala na. Wa ni daog usa pa diha. Basta ni Lord, submit and respect to them. Okay, what is our topic by the way? Government authority. Naghatag ang Lord og authority sa government. Okay nanglan masaya daw unsay authority na unsay buhat na nato. So next, the last slide, recap na ko. Okay, so 1 Peter chapter 2 verse 18 to 19, you who are slaves must submit to your masters with all respect. Kamong mga sulugoon, kinahanglan mo submitar mo sa inyong galon sa tanan nga pagrespeto. Do what they tell you. Buhat ang ilang gisulti, not only if they are kind and reasonable, bisan matod dili lang kung maayo sila, buutan sila, but even if they are cruel, bisan pagdautan sila. For God is pleased when, conscious of His will, you patiently endure unjust treatment. Kaya malipay ko ang Ginoo kung mabuhat nato ang kabubuton nga nagtahod tas atong agalon. Kaya kung magtahod tas atong agalon, wa joy gubot og wala sa trabaho. Di ba? Kung magtahod tas agalon, walay gubot og wala po'y mawad-an og trabaho. Makapanarago trabaho. So kung natin trabaho, di ta maglisod. Amen ba? So, makapahimuot sa Ginoo kung ingana mahitabo kawa may gubot. Kunya, magpaday na itong trabaho, di walay problema na atay mga paggasto. Let's move to the next one, the next slide. So conclusion, submit to government authority. Whoever wins, submit to them. Pay taxes, pay government fees, respect and honor those in authority. Muna ingon ni Lord sa tuwa. Di ta magsupak, supak. Aron walay lipak. Huwag ginitulos Biblia. Huwag ma-eleksyon na. Kung dili kong sa'yo gilit, butar ugma kay takang kita ugma. Natis na apa ko'y patrabaho buntag eh. Una, hapon ako mabutar, kaya na pa ko'y malihok ini buntag. Kaya daghan man po mo sa'yo.
Oh, ninapay na sayo ni mo, may patong daghan, buntag ba, dapat napakay mabuhat dahil balay, paghapon, gamay-gamay naman. Amen. Say nga na, nakaplano na ko, say, buhaton, yung hapon ako magbuta. Pero dili na kay daghang tao, or napakay mabuhat, ini buntag. Amen. So, plastado ang kanan. Wisdom is supreme. It will not make waste time and everything. Hallelujah. Let's pray for the word of God. Hallelujah. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name, O God. Bless the words that you have given to your people, O God, about government authority. That we need to do, we need to know, Lord God, what authorities you've given to the government and what we're gonna do as the citizens, O Lord God, in our country. Hallelujah. And the residents of the barangays, O Lord God. Hallelujah. Continue to bless your people with understanding and obedience of what you have taught us, O Lord God, through your words, O Lord God. And bless us all together in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. And everyone will say, Amen.